Isang kahon na binalot sa pelus. Sa loob, isang kuwintas na may bituing kumikinang. Regalo mula sa kanya, ang good boy. Ang kanyang mga mata, malawak, puno ng pagsamba, naghihintay, nag-aabang ng iyong nangiti, ng iyong pasasalamat. Ngunit wala kang maramdaman. Sa halip na tuwa, isang malamig na pader ang tumataas sa iyong dibdib. Ang kanyang kabutihan ay parang kadenang humihigpit sa iyong leeg. Iniisip mo, ako ba ang masama? Bakit ang kabutihang ipinapakita niya ay nagdudulot ng pagkasuklam sa iyo? Ito ang madilim na sikolohiya na hindi pinag-uusapan. Hindi ito tungkol sa kabutihan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, pagkakakilanlan, at sa anino na nililikha ng labis na liwanag. Ang good boy ay hindi nagbibigay ng pag-ibig. Nag-aalay siya ng pagsamba at may malaking pagkakaiba. Ang pagsamba ay naglalagay sa iyo sa isang pedestal. Mataas, perpekto, hindi totoo. Sa taas ng pedestal, hindi ka na isang tao. Isa ka ng Diyosa, isang idolo. At ang mga idolo ay walang kapintasan. Hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwedeng malungkot, hindi ka pwedeng maging makalat tao. Ang pedestal na kanyang itinayo para sa iyo ay hindi pala isang trono. Isa pala itong kulungan. Ang kanyang patuloy na pagsang-ayon, ang kanyang kawalan ng sariling opinyon, ito'y hindi kabaitan. Ito ay paglisan sa sarili. Sinusuko niya ang kanyang pagkatao para sa iyo. At sa iyong subconscious, ito ay isang senyales ng matinding kahinaan. Ang atraksyon ay hindi nabubuhay sa kahinaan. Ito ay nag-aalab sa pagitan ng dalawang buong apoy, hindi sa isang apoy at isang anino. Ang good boy ay isang bukas na libro. Nababasa mo ang bawat pahina, bawat salita, walang misteryo, walang lalim. Ang pagnanasa ng tao ay laging may kasamang pag-usisa. Hinahanap natin ang hindi natin lubos na maunawaan. Ang kanyang pagiging predictable ay pumapatay sa tensyon. At kapag walang tensyon, walang kuryenteng dumadaloy sa pagitan ninyo. Ito ang halimbawa. Si Julian at si Eleanor. Noong una, perpekto ang lahat. Lagi siyang nandyan. Pinibigay ang lahat ng gusto ni Eleanor. Kahit hindi pa niya hinihiling, may sariling banda si Julian noon. Isang hilig na nagbibigay buhay sa kanya. Ngunit unti-unti, itinigil niya ito. Ang dahilan niya, gusto kong ilaan ang lahat ng oras ko sa iyo, sabi niya. Hindi ito romantiko para kay Eleanor. Ito ay nakakatakot. Para siyang isang itim na butas na humihigop sa lahat ng pagkatao ni Julian. Ang bigat ng responsibilidad na iyon, ang maging buong mundo ng isang tao, ay hindi kayang pasanin. Dumating ang gabi ng pagkasira. May lakad sana si Julian kasama ang kanyang mga dating kabanda. Isang reunion. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Julian. Ang unang totoong kislap sa loob ng maraming buwan. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanya. At ang kislap ay namatay. Hindi na lang ako pupunta, Anya. Baka malungkot ka dito mag-isa. Hindi iyon hiningi ni Eleanor. Hindi niya iyon sinabi. Ngunit muli, isinakripisyo niya ang isang piraso ng kanyang sarili para sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi awa ang naramdaman ni Eleanor, kundi galit, pagkasuklam. Kinamuhian niya hindi ang kanyang sakripisyo, kundi ang kahinaan sa likod nito. Ang kanyang takot na maging mag-isa, na magkaroon ng sariling buhay. Ito ang pagbubunyak. Ang good boy ay gumagamit ng kabutihan bilang isang sandata, isang anyo ng manipulasyon. Hindi ito sinasadya, ngunit ito ay totoo. Tingnan mo kung gaano ako kabuti sa iyo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Tingnan mo ang lahat ng isinuko ko para sa iyo. May utang na loob ka sa akin. Ang babae ay hindi kinamumuhian ang kabutihan. Kinamumuhian niya ang pagkakautang na hindi niya hiningi. Ang pagiging emosyonal na bilanggo. Kinamumuhian niya ang kawalan ng espasyo para huminga. Ang pakiramdam na siya ang araw. At ang lalaki ay isang planetang walang sariling liwanag. Umiikot lang sa kanya hanggang sa katapusan. Kaya ano ang solusyon? Ang maging isang bad boy? Hindi. Ang sagot ay ang maging isang buong tao. Isang lalaking may sariling mundo, sariling apoy,
sariling hilaga. Isang lalaking pinipili kang maging bahagi ng kanyang mundo, hindi para gawin kang buong mundo niya. Ang pag-ibig na hinahanap mo ay hindi isusuko ang kanyang gitara. Sa halip, susulat siya ng kanta para sa iyo. Hindi niya kakanselahin ang kanyang lakad. Sa halip, babalik siya na may mga kwentong ibabahagi sa iyo. Pinagyayaman ang inyong koneksyon. Huwag kang maging good boy. Huwag kang maging anino. Huwag kang maging kulungan. Maging apoy ka. At makakahanap ka ng apoy na sasabay sa iyong pag-alab.